Hello mga kasisitago niyo na lang ako sa pangalang Jeric, 49 years old mula downstream Cagayan. Isang freelance driver lang ako, simpleng mamumuhay. Pero nitong Disyembre 2019, may nangyari sa akin na hanggang ngayon, parang isang lihim na hindi ko maibulalas kahit kanino. Dumating mula Australia ang pamangkin ng misis ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Mayet, 25 years old. Halatang sanay sa ibang kultura, liberated, palangiti at palakaibigan. Dito siya nagbakasyon para asikasuhin ang negosyo ng mama niya na pinsan ng misis ko. Dahil busy ang asawa ko sa trabaho, ako raw muna ang bahala kay Mayet habang nasa Pilipinas. Sa simula, regular lang ang lahat. Hatid sundo, errands, konting kwentuhan. Pero habang tumatagal, napansin kong may unti-unting nabubuong comfort sa pagitan naming dalawa. Madalas na kaming nagtatawanan. Minsan nagkakatinginan ng matagal. Parang may lumalalim na koneksyon na pareho naming di binabanggit. Hanggang sa isang araw, nagyaya si Mayet na mamasyal. Gusto raw niyang makita ang San Vicente, port sa Taboana at matanaw ang Palawi Island. Hindi pa raw siya nakakapunta roon kahit ilang beses na siyang umuuwi. Sabi niya gusto niya lang ng tanawin at malamig na hangin. Ako naman, game lang. Pagdating namin sa port, umaambon-ambon na. Tipikal na Disyembre, mahangin, malamig at may lungkot sa paligid. Kaya sa loob na lang kami ng sasakyan tumambay. Nakaharap kami sa dagat habang natatanaw ang Palawi sa malayo, medyo tinatabingan ng hamog at ambon. Tahimik lang kami sa una. Wala masyadong salita, pareho lang nakatitig sa labas. Ang sarap sa pakiramdam, parang walang ibang tao sa mundo kundi kaming dalawa. Hanggang sa bigla niyang nasabi, "Tito, minsan gusto ko rin ng ganitong katahimikan." Kasama yung taong safe ako. Napatingin ako sa kanya. Nagkatitigan kami. Tapos ay dahan-dahan siyang lumapit. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin na pumasok sa sasakyan, pero mas ramdam ko ang init ng palad niya sa kamay ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip namin pareho. Pero sa gabing yon, sa loob ng sasakyan habang umaambon sa San Vicente Port, nagpadala kami sa init ng nararamdaman namin. At doon unang may nangyari sa amin. Hindi iyong plano. Walang usapan, pero parehong hindi nagsisi. Wala kaming inaming damdamin, pero pareho naming piniling ulitin pa. At hindi lang isang beses. Sa mga sumunod na linggo habang narito pa siya, sa tuwing may pagkakataon na uulit iyon. Tahimik na lihim naming dalawa, bawal, mali, pero masarap sa pakiramdam. Bumalik ako sa pagiging masigla, parang binuhay niya yung parte ng sarili kong matagal ng tulog. Ngayon balik na si Mayet sa Australia. Tahimik na ulit ang lahat. Pero tuwing malamig na gabi ng Disyembre, tuwing maririnig ko ang alon sa tabing dagat, bumabalik sa isip ko ang gabing iyon, ang tanawin ng Palawi, ang ambon, at ang init ng katawan naming dalawa sa loob ng sasakyan.